Ano daw yung hindi kalooban po ng Panginoon? Sabi ko dito, the will of God is not physical but spiritual. It is never connected with a set of rules, geographical location, or specific ministry. So, hindi lang po siya gano'n. Then, the will of God is not to be confused with the plan of God in your life. God has a specific plan for your life individually, and only God can give you all the details regarding it because it is His plan for you. No? Sabi nga ni Pastor Cesar sa mga nakalipas na linggo, na ang plan po nito sa akin ay tapos na. Naalala niyo? Amen. Sabi niyo po. Naalala niyo po? Amen. Nakaraling ko lang yun. Nakaraling ko lang kaya dapat medyo sa linggo sa akin. So tapos na siya. Kasi yung sinabi ko ni Jesus na tetelestai, no? Yung nasa po siya. Which means, it is finished. No? Ang gagawin na lang ng mga tao is to believe doon sa kanyang ginawa. No? Paniwalaan natin yung kanyang ginawa para po sa atin. Na siya ay namatay sa atin para tayo po ay matubos sa ating po mga kasalanan. So yun na yung po gagawin natin. To believe on what He has done sa ating po mga buwan. Then sabi po dito, no, there are two aspects of the will of God. No? Meron daw po dalawang aspekto. Una, yung kanyang permissive will, and pangalawa, yung kanyang directive will. So ano po yung permissive? The permissive will of God, it must be clearly understood that God allows things to happen that He does not approve of in order to accomplish some larger purpose. Ito na po yung permissive. Pag sinabi kong permissive, it comes from the root word permission. No? Permission. So, medyo ano tayo, no? Biglang naisip ko lang po, no? At lahat na topic na naman po, pinag-uusapan ko sa social media. No? Yung ginawa ko ng isang host, TV host. Na isang lalaki na pinahiyaya in live TV. No? Sabi niya, you don't do that. Sabi niya, hindi ka pwede gumawa ng isang bagay without permission. So, yung permission, ito po yung isang bagay na nag-aalaw sa atin para tayo po ay, para makakuha tayo ng approval, na yung isang bagay, pwede na natin gawin. No? So, sabi rito, no, hindi ko po, permissive will, clearly understood that God allowed things to happen that He does not approve in order to accomplish some larger purpose. So, hindi ito yung gusto ng Lord, but inaalaw niyo po ito na mangyari. Inaalaw niyo ito mangyari para mayroong ma-accomplish na mas magandang bagay. No? Ma-accomplish. Example po, yung pagkabihan po ng mga Israelites, no? During the time, no, ng mga prophets. Gusto ba yun ng Lord? Hindi. Hindi yung gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord is mamuhay sila ng sagana, no? Sagana, paging maayos ang kanilang buhay. Yun yung gusto. Pero, kinalaw po ng Lord na sila po ay masakot. Sila po ay pamunuan ng ibang langit. Sila ay conquer. Sila ay sirain. Sila ay i-destroy yung kakalingan nila. Inalaw ko yun ng Lord. Bakit? Meron kasi siyang gustong ituro. Kasi, during that time, yung mga Israelita, masakit kasi nilo. Di ba masakit kasi nilo nila? So, ayaw nila makinig. Ayaw nila makinig sa Diyos. Magsisisi sila sa kanilang mga kasalanan. Tapos, pagka okay na ulit, yung mga susunod na generation, babalik na naman doon sa uli nila sa ginawa nila. Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, nung time ni Moses, okay sila. Nung lumabas sila dun sa Egypt, okay sila. Nung papunta na sila dun sa Promised Land, meron gumawa ng pagkasyosan, merong mga gumawa ng hindi makataong bagay. Kaya nung magbaba ni Moses, sabi niya, nagalit yung Lord sa
ninyo, sa ginagawa ninyo. Di ba? So, hindi sila pinayagan makapasok sa promised land. Anong nangyari? Dumating po yung generation ni Joshua. Sila yung nagmahal ng promise. Di po ba? Sila yung nagmahal ng promise. Sila yung nakapasok ngayon sa promised land. After a few times, ang mga sumunod na panahon, yung sumunod na generation, sumama na naman yung ugali ng mga Israelita. No? Hindi gusto ng Lord na sila ay masakot. Pero, inalaw niya po yun para meron silang matutunan. Ano yung matutunan nila? Sila po ay matutong magsakit at matutong po silang sumunod. Kasi kami makatasunan nila eh. Diba? So, ayun daw po. Sabi po rito, no? Paul's came to Jerusalem. Ito lang yung mga example. No? Kung paano pinapayagan po ng Panginoon. And then, pangalawa, Hitler. Kay Hitler daw. God did not certainly approve of him. Sabi niya, sabi niya, murdering 6 million of his chosen people, but allowed it as the beginning of the restoration of the Jews and to return them to their homeland. Yun, isang sinay dito sa history, yung ginawa ni Hitler, yung pinatay ng mga Hudyo, no? Halos 6 million. 6 million na tao, pero yung pinatay dami tao. Hindi yung gusto ng Diyos, pero some reason, inalaw niya. Para, dito raw po magsimula yung restoration ng mga Israelita. Kaya ngayon, kung pupunta ko yung Israel, o kaya kung mababalitaan niyo, meron mga Israelita na naniniwala na kay Jesus. No? Kasi, mostly, marami sa kanila, hindi sila naniniwala. Ang paniniwalaan nila is yung law of Moses. No? Yung Torah. Tatawag ng Torah. No? And then, sabi po dito, no, 1 Peter 3:15-18, God allows suffering in the lives of His children to perfect them through He would clearly prefer that they may not have suffered. Yan. Yung sa mga mananampalataya, tayo, hindi rin po gusto ng Diyos na tayo po ay nahihirapan o tayo po ay dumadaan sa isang bagay na hindi gusto ng Diyos para sa atin. Pero somehow, inaalam po ng Lord, for what reason? Para tayo po ay i-trim, para tayo po ay i-perfect, no? Naalala ko yung sinabi nga po dito, no, na sa Bible, sabi, kung paano yung diamond, no, siya po ay naging puro. Tayo, bilang mga believer, para tayo ay maging refined, kailangan din natin dumaan sa pressure. No? Kasi sabi ng isang geologist, yung diamond, kaya siya napakamahal. Hindi dahil sa itsura niya. No? Hindi lang dahil sa mahirap siyang mahanap, hindi lang dahil ito. Yung diamond po, nag-undergo siya ng napakahabang proseso para po siya ay ma-refine. No? Para siya ay maging diamond. Kasi, isipin niya, di ba? Diamond, napakaganda, napakamahal. Kaya, hindi rin siya basta-basta makukuha. Kasi, nasa pinakailalim siya ng lupa. Huhukayin mo. Yung pinagdaanan mo, ay hindi rin basta-basta. Pressure, yung init, no? Yung panahon, no? Maraming agents, maraming factors. Pero, kaya siya naging ganun, dahil din sa kanyang pinagdaanan proseso. At tayo po, no? Sabi, naalala ko sinabi ni Pastor Edgar, sa Playboy ba? Sabi niya, sabi niya, isang bagay lang ang gusto ko kapag ako humarap na sa'yo. Sabi niya, ang gusto ko marinig is, well done, my faithful servant. Pero sabi niya, hindi ko yung magagawa basta-basta. Kailangan na hanggang nangyayari dito sa buhay ko. Kailangan ko i-endure lahat. Kailangan ko itong pagdaanan. Para ako mismo, sabi niya, ma-refine. No? Kasi tayo, aminin po natin ano, tayo, kapag tinignan tayo ng tao, marami tayong kakulangan. Marami pang masasabi sa atin. No? Yan, nasa simbahan, pero pinaming ugali. Diba? Maraming masasabi. But, no? Kaya nga sabi ng isang speaker na narinig ko sa akin, isipin mo, sabi niya, Christian na ako. Pero yung ugali ko, sabi niya, hindi pa rin maganda. What more kung hindi ako Christian? Baka mas malala pa yung ugali
reality dito. Sabi niya. No? Kaya nga po, meron nga tayong tinatawag na everyday dapat inaalaw natin at ina-ask natin ng Lord na tayo po ay patuloy. Tulungan tayo magbago. No? And then sabi ko dito, no, pangalawa, ang tungkol ng permissive will is, man as a free will, God will not force anyone to do anything. God offers salvation and lays down the principle for a godly life. However, if a man exercises the free will God has given him and rejects it, God permits that man's free will to be exercised and that man suffers the consequences. Sabi, meron po tayong kalayaan. No? Meron po tayong kalayaan. At hindi po tayo pinipilit ng Diyos to impose what He wants. No? Kaya lang, sabi niya, kapag nireject natin yung gusto ng Lord para sa atin, then, of course, ang karugtong nun is yung consequences ng choices natin. And yun po yung mga choices po natin lahat po yan may consequences. Piliin mo ang Lord, then He will give you life. I-reject mo ang Lord, then He will give you. Then kung ano makukuha mo kapag i-reject mo ang Lord, of course, you will get what you sow. Diba? Like for example, ito na lang. Example, yung tatay ko na lang. Yung tatay ko, example na lang. Siya po ay manginginom for the longest time. No? Uminom siya. For the longest time, uminom siya. So, sa mga darating na panahon, yung ginagawa niya, dapat ang puso sa katawan niya, magkakaroon po yung epekto. Diba? Magkakaroon ka ng sakit. Like yung sa lola ko before, bago siya nawala. Kaya siya dumating sa pagkakataon na siya nahihirapan ako, no, nagkaroon na ng komplikasyon sa sakit. Kasi, nung kanyang medyo kabataan, pinapuso niya rin yung katawan niya. Pagod, sigarilyo, inom, diba? Kaya, yung maging bunga nun, kapag may ikaw ay nag-iedad na, aanin mo rin. Di ko ba? Tama? Not unlike kapag ka, at your young age, naiingatan mo na yung katawan mo. Of course, naiingatan mo yung katawan mo, siyempre, hahaba yung buhay mo. Di ba? Hahaba yung